kilo-kilong hinog at mamula-walang kamatis ang itinambak at itinapon sa gilid ng kalsada sa Barangay Bonfal East matapos hindi mabili at tuluyang masira dahil sa kakulangan ng mamimili. Ayon yan sa mga otoridad ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Julio Basilan, Agricultural Production Sales and Marketing Officer ng NVAT, nilinaw niyang hindi oversupply ang pangunahing dahilan ng pagtatapon ng kamatis kundi ang kakulangan ng buyers sa kanilang terminala. Anya dahil sa mainit na panahon, mabilis masira ang mga hinog na kamatis at tumatagal lamang ng 1 hanggang 3 araw bago tuluyang mabulok. Ayon kay Basilan, mas pinipili ng ilang mamimili na kumuha ng supply mula sa Nueva Ecija, Pangasinan at Ilocos Region dahil mas malapit ito sa kanilang pamilihan at mas bababa ang presyo. Dahil dito nababaliwala ang mga kamatis na dinadala sa NVAT, lalo na ang mga overripe o labis na hinog na produkto. Ipinaliwanag din niya na may umiiral na back to farm policy ang NVAT kung saan ibinabalik sa pinanggalingang bukid ang mga kamatis na hindi nakapasa sa pamimili. Gayunman, aminado siyang may mga pagkakataong sa gilid ng kalsada na lamang na itatapon ang mga ito, lalo na kung limitado ang espasyo sa dump site ng terminala. Sa kasalukuyan ng break-even price ng fresh at kulay berdeng kamatis sa Nueva Vizcaya ay nasa 18 pesos kada kilo. Subalit dahil sa matinding kompetisyon at pagsunod sa batas ng supply at demand, bumabagsak ang presyo ng hinog na kamatis hanggang 5 pesos kada kilo para sa large size at 3 pesos kada kilo para sa medium size. Umaabot naman sa 50 pesos ang isang crate o kahon na may 23 kilos ng overripe na kamatis na hindi na ibenta sa loob ng ilang araw. Nagsimulang maramdaman ang pagbagsak ng presyo noong Huwebes, Pebrero 19 nang mapansin ng NVAT at mga nagtitinda ang mabagal na galaw ng kalakalan na kamatis sa kanilang lugar. Bagaman mahigpit na ipinagbabawal ng NVAT ang pagtatapon ng kamatis sa gilid ng daan, aminado ang pamunuan na hindi ito ganap na napipigilan sa tuwing bumabagsak ang presyo at nasisira ang mga paninda. Sa kabila nito, nananawagan ng NVAT sa mga magsasaka at mamimili na magtulungan upang maiwasan ang pag-aaksaya ng ani at mapanatili ang maayos na daloy ng kalakalan sa mga produktong agrikultura sa lalawigan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Agricultural Production Sales and Marketing Officer Julio Basilan. Wala pong totally po na walang bumibili, kundi naging maselan na sila ngayon para maging competitive po yung presyo. Example, yung mga taga Balintawak. Ang kinukuha is yung mga selected talaga, yung bagong dating, bagong ani, bagong pasok dito sa main, but na maganda yung quality. Yun po yung pinantatapat nila ng kamatis na galing doon sa Ecija, Pangasinan at sa Ilocos. Ang puno ng kanilang kakompete is 5 pesos, dapat sila is kukuha rin ng pangtapat nilang presyo galing dito sa may NVAT.